Senator Ping Lacson. Senator, good to see you again. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa Pinky, sa mga viewers as well. And thank you for having me. Ano hong pakiramdam? Nasa entablado kayo kanina at sasabak na nga muli sa eleksyon. Well, nabawasan na yung anxiety, kasi for a long while, medyo nag-iisip talaga ako kung tatakbo o hindi. Now, it's finally over. The mulling is over, and so here I am. Ano ho yung inyong pag-aalinlangan sa pagtakbo? Maraming consideration kasi alam mo, masarap pala yung buhay ng relax at saka medyo walang stress. That's one, But then, pagka naisip ko naman, lalo ngayon, budget season, medyo namimiss ko yung burning the midnight oils with my staff, so to speak, At saka yung action sa Senado, lalo na yung pagbabalangkas ng budget tulad ng nasabi ko na una. Opo, hindi naman po yung action sa Senado na magpang-abot si Zubiri at si Cayetano. Hindi naman. Alam mo, normal din yun. Paminsan-minsan may nangyayaring ganyan. Pagka yung emotions run high, pero hanggang hindi umabot sa fisticuffs, okay lang. We're better off than, say, Taiwan and other countries, other parliaments. But when you were senator, sir, did something like that happen? I was trying to recall kasi kung merong similar incident in the past. Yeah, between Dick Gordon and Sonny Trillanes, between Nick Zubiri and Sonny Trillanes, and a few others. Okay. Senator Ping, bakit po sa administration ticket kayo sumama? Maliban syempre doon sa NPC, ay nakipag-alyansa dito sa administration? Well, first, I think it was May or June this year. Yung isang good friend and supporter ni President Marcos relayed to us, to me and kay Tito Sen, an invitation na kung sakaling tatakbo uli kami sa Senate, kung pwedeng doon na kami tumikit sa administration. And we were struck by the magnanimity and humility of the President to go out of his way to ask his friend to talk to us at mag-imbita na sumama sa slate. Second, nakita ko rin yung, kasi pag nasa outside ka, looking in, parang medyo mas mahirap tumulong mag-fix ng problems. And our country is right now facing numerous problems. And I think I can help fix some problems in a manner I know too well, or quite well. Yung magiging vanguard or guardian ng public funds. Ng budget, ng pera po, ng taong bayan. Correct. So, palagay niyo po, maliban doon, ano pa ang inyong tututukan? Siyempre, yun naman talaga yung lagi kong tinututukan for the longest time, yung 18 years ko sa Senado. And even before that, noong nasa PNP ako, yung pagre-reforma ng sistema, hindi yung polisiya, kundi yung actual, yung implementation. Na I think for the longest time, maraming dapat talagang tutukan at bantayan. Senator, siguro nung sa nakalipas na mga hearing, especially dito po kay Alice Guo o Guo Ping, alias Alice Guo, marami rin ho kayong sinasabi. Balikan po natin yung isa. So many millions of pesos ho ba? Nakalimutan ko na, was it magkano ho ba sabi nyo? Para lang mawala yung kanyang problema. Marami ho kayong alam eh. No, kasi may mga nagbibigay din ng information at ito'y nanggaling sa isang Chinese trader Filipino-Chinese trader actually, na naikwento niya at pinakitaan kami pa ng, hindi lang naman ako nag-iisa nung nabanggit niya yon, na sinabi niyang nagkaroon sila ng private meeting ni Guo Huaping, o Alice Guo. At yun nga, inoffer sa kanya kung pwede matulungan kasi knowing na meron yata siyang connection sa inner circle, yung within the circle ng First Family. So, inoffer sa kanya yon. Nung na-interview ko, kasi ako sa kabilang station, napag-usapan din namin yan at nabanggit ko. At yun nga, kung pwedeng marami nakikiusap, pati si Senator Pia, si Senator Risa, Ontiveros, kung pwede raw ma-expound ko sa isang open hearing, public hearing. Sabi ko, kakausapin ko yung aking kaibigan kasi kung sa akin manggagaling, hearsay lang yon kasi wala naman akong personal knowledge. Opo. So, nagkataon wala rito yung
yung Filipino-Chinese trader na binabanggit ko nasa abroad. So sabi ko, pagbalik, kakausapin ko kung pwede siyang mag-contribute ng kanyang kaalaman based sa kanyang personal knowledge tungkol sa offer na yun. So sino ho ba talagang nasa sentro nito, sir? Yun ang dapat malaman. Kasi mukhang ma-idea na rin sila sa Senado at saka sa lower house, ano? And medyo mahaba yung mga hearings. I just hope na magkaroon na ng conclusion, tinatawag ng logical conclusion sa pamamagitan ng pagbalangkas ng batas kasi in aid of legislation. But on the other hand, on the other side, magkaroon din ng accountability yung mga dapat managot at magkaroon ng mga kaso na dapat i-file. Tulad ng ginawa namin doon sa pag-imbestiga sa PhilHealth, nandun na sa Ombudsman, at yung sa Parmali rin, meron ng nakasuhan. So meron din naman napapala sa mga legislative inquiry Opo. in a legislation. Yung ilan ho bang nasangkot sa Farmally ay sangkot din dito kay Alice Guo o Guo Ping? Yes, so it seems the same names, the same personalities ang lumalabas. Wala pa naman yung sa government side, kundi doon sa sabihin na natin si Michael Yang, lumalabas yung kanyang pangalan dahil nandiyan na nga yung kanyang nakakatandang kapatid si Tony Yang. Mm-hmm. Senator, ano ho ang inyong saloobin doon po sa lumabas na pagdadawit umano ng isang ex-PNP chief kay Alice Guo? Kasi kinausap ko si General Villanueva, hindi ako mismo, sa isang mista niya sa PMA. At pinatanong ko, sino ba yung sinasabi niyang dating chief PNP? Kasi after all, dati rin akong chief PNP. Ang naging feedback, actually hindi niya rin alam. Opo. Kasi talagang, at kinwalify naman niya na talagang rumor lang yung kanyang narinig o chismis lang yung kanyang narinig na merong isang dating chief PNP na hindi naman sinabi, nabanggit kung sino. So, I think inamin na rin niya sa isang pagdinig yan at nag-apologize siya. Nag-sorry po siya. But do you think that was fair, sir? I don't think it's fair kasi kung walang basihan ang sasabihin o sinasabi sa isang public hearing, sa isang pagdinig, dapat hindi na lang muna at ito'y pinagbigay na alam na lang muna sa nakakaalam sa intelligence community para mag-validate kung meron mang ganong balita. So would you say that was reckless of General Villanueva to have done that? Well, you can say that, but alam mo, meron naman din siyang reason na siguro para sabihin yon. Mm-hmm. Senator, balikan ko lang po saglit ito pong budget dahil alam ko sa tuwing budget season ay isa kayo dun sa talagang matinding kumikilatis dito. So, very quickly, sir, tama ho ba yung para sa inyong opinion, yung ginagawa po ng House dito po sa pagkilatis dito sa nakaraang confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Anyway, water under the bridge, tinanggal na nila, binawasan nila yung pondo. Ang masasabi ko lang, meron kaming, ito dinatang ko na at nakagisang ko na at hanggang sa umalis ako sa Senate, yun pa rin ang practice. Merong time-honored tradition na yung interdepartmental courtesy ay binibigay sa at least Office of the President, Office of the Vice President, and even sa Judiciary. Na pagka merong budget hearing sa committee man o sa plenaryo, hindi na halos tinatanong. But of course, yung tradisyon yun na hindi naman pwedeng magpigil din sa ilang miyembro ng House o ng Senate na magtanong kung meron silang gustong i-clarify tungkol sa paggamit. Kasi may oversight din Magsisimula kasi yung budget deliberation sa susunod na taon sa pag-review rin ng paano ginastos yung budget ng nakarang taon o yung pangkasalukuyang taon. So, sorry sir, I wasn't very clear on that. Tama ho ba yung House na tingnan, tanungin at alamin yung pong confidential funds ni Vice President Sara Duterte? Or dapat ho ba na naig itong time-old tradition, interparliamentary courtesy? Well, pwede namang both, na extend yung interdepartmental courtesy at magtanong din yung mga dapat magtanong. Kasi lumabas na rin yung issue tungkol sa paglipat, hindi lamang yung paggamit, kundi paglipat. Kasi naglipat yung DBM ng so much doon sa Office of the Vice President galing sa Program Fund. At ito'y na-realign, hindi na-realign, kundi talagang ibinigay ng DBM.
Kasi alam mo yung unprogrammed fund, yan ay under sa special purpose fund. Nang purpose nito, ang paggamit talaga nito, standby appropriations na kung saan kinakailangan na ahensya o opisina na kailangan i-augment, doon to hinuhugot para ibigay. Kasi special purpose fund nga yan. All right. Dating Senator Ping Lacson, sir, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat sa iyo, Pinky.